Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at nako, good news sa mga kababayan natin na medyo diskumpiyado na dito kay Medardo Guevara. Si Medardo Guevara po ang ating Solicitor General na kung saan ngayon po ay may bulong-bulungan na sisibakin na ni PBBM sa kanyang pwesto at papalitan po ito ng dating ex-Pag-ibig Fund CEO si Berberabe. I'm not sure kung ito ang totoo, kung talaga bang si Berberabe ang papalit. UP Lodin Darlene Berberabe. Ayan, so mamaya papadinig ko sa inyo yung balita. Pero ito po kasing si Medardo Guevara ay naging kontrobersyal nitong mga nakaraang buwan dahil po sa pag-recuse niya o sa pagtanggi niya para maging abogado ng gobyerno laban doon sa petisyon ng pamilya ni Digong sa pagkakahuli sa ICC. So ito pakinggan po natin tong balita na to. Solicitor General Medardo Guevara says it is up to President Bongbong Marcos if he will remain as head of the Office of the Solicitor General. Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro on Tuesday, March 18, says that Guevara may need to reassess his suitability for his position as Solicitor General. Castro's statement comes after Guevara recused himself in representing government agencies against the consolidated writ of habeas corpus cases filed by Duterte's children before the Supreme Court. In a message to reporters on Tuesday, Guevara says the Office of the Solicitor General is not only the government's counsel. He adds that the office is also the tribune of the people and that the president fully understands the office's role. When asked if he will remain as the head of the Office of the Solicitor General, Guevara says only President Marcos can decide on the matter. Guevara, who also served as Duterte's Justice Secretary, submitted on Monday a manifestation before the High Court recusing himself from the habeas corpus cases for the former president. Duterte was arrested on March 11 and was then brought on March 12 to The Hague, Netherlands, where the headquarters of the International Criminal Court is located. He is facing charges on his alleged crimes against humanity during his administration's war against drugs. Ayun, di ba? So, ito pong si Medardo Guevara ay dati pong DOJ Secretary ni Digong at ngayon ay Solicitor General natin. Alam niyo po, noon pa lang na tumanggi to na maging counsel ng gobyerno laban po sa habeas corpus petition ng mga anak ni Digong, medyo may pagdududa na ang taong bayan. Kumbaga nawala na tiwala sa taong bayan. Nawala na ang tiwala ng taong bayan kay Medardo Guevara dahil po sa kanyang pagtanggi na yon. Ngayon po, ako para sa akin talaga, lahat ng konektado o nagkaroon ng koneksyon kay Digong ay dapat po talagang sibakin. Dapat po talagang palitan at dapat po talagang tanggalin na sa pwesto para po hindi na makapaminsala pa. At nakikita ko dito na si Medardo Guevara po ang isa sa mga maaaring may koneksyon at may impluwensya pa din para magamit ni Digong. Hindi ko masisi ang aking sarili sa opinion ko na yon dahil eto pong si Medardo Guevara ay meron pong napaka sensitibo na comment patungkol po sa kaso ni Digong sa ICC. Eto po yon, pakinggan po ninyo. Okay. We do not consider the war on drugs as a crime. So in our case, we are saying that the war on drugs does not even fall under any of those four categories. We do not consider the war on drugs as a crime against humanity because it's a legitimate law enforcement operation. It's called war on drugs. It's not a war on drug users or a war on drug pushers. No, it's a war against the crime itself. We're trying to address that situation. In the course of that campaign, however, many people died.
But 6,185, I think. That's the PNP numbers. yes, Okay. apparently. Yes, go yes. ahead. But then it's believed to be more than 10,000, but go on. Yes. What I'm saying is that operation called War on Drugs does not fit the concept of a crime against humanity. Okay, so we're disputing that, and that is very well explained in our own submissions to the ICC pretrial chamber. Di ba? Kita nyo, hindi daw war against humanity o crime against humanity ang war on drugs ni Digong. Dyan pa lang sa salita na yan, dapat po talaga na mawala si Menardo Guevara sa kanyang pwesto. Kasi po, lahat po tayo na mga matitinong Pilipino, tayo po ay mga Pilipino na meron pong kamalayan, meron tayong simpatya at meron po tayong puso para sa ating mga kababayan. Talaga pong itong war on drugs ni Digong ay masasabi natin isang napakalaking krimen, isang organized na krimen. At ang nagpasimuno ay ang gobyerno ni Digong. Ito po isang krimen na kung saan ang atin pong mga kababayan ang naging sakripisyo. Sabi nga ni Bato de la Rosa, collateral damage. Ang ating mga kababayan ang naging collateral damage dito po sa napaka delikado na utos ni Digong noong siya ang presidente, na kung saan ay kanya pong pinag-utos ang paggurgur na lang sa ating mga kababayan na gumagamit ng illegal na polvoron. Ito po'y talaga ng mga inutos ni Digong. Napakarami pong video diyan kung saan na pinapakita na si Digong po ay galit na galit sa mga gumagamit kuno ng pulburon, pero kaibigan niya ang mga drug lords. Kaya nga po talagang controversial, kasi kung si Michael Yang po ay kanyang ginawang economic advisor, si Peter Limba, Peter ko, yung kanyang mga naging kumpare, di ba? Imagine niyo po na bakit ganon? Itong mga taong to sinasabing mga drug lord pero kanyang kaibigan. Di ba? Kaya po talagang si Menardo Guevara ay deserve na mawala na sa gobyerno ni PBBM. Baka nga siya talaga ang tinatarget na mawala sa pwesto. Baka siya ang talagang gusto na tanggalin sa pwesto dahil nga po sa kanyang ginawang recusal noong mga nakaraang buwan sa petisyon para maging siya ang kinatawan ng gobyerno sa petisyon ng mga Duterte sa habeas corpus. Kaya po talagang para sa akin, 'di ba? Okay na 'yun. Na sinabi ni Menardo Guevara na siya babalik na sa kanyang private life, at kino-comment niya itong si Darlene Berberabe dahil ito daw po talagang magaling na abogado, matalino, at isa pong kumbaga maipagmamalaki na na magiging gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana nga po talaga, 'di ba, ay maging ito na ang daan para po mas lalong gumanda ang pamamalakad ng ating Pangulo sa kanyang gobyerno, dahil wala na pong mananabotahe, wala na pong magsasabotahe, at hindi na po masasabotahe ang kanyang mga magagandang proyekto dahil nga po merong mga tauhan ni Digong na nakaluklok pa rin sa ating pamahalaan. Dahil nakita natin na ang mga Duterte hindi po sila makikipagtulungan. Bagkus, kung meron man po silang alam na mga paraan para po mapaganda ang buhay ng mga Pilipino at mapaganda ang ating ekonomiya, hindi po sila tutulong. Katulad ng sinabi ni BP Sara na alam niya kung paano mapababa ang presyo daw po ng bigas, pero hindi daw po niya ituturo kay PBBM dahil ayaw niya. So ibig sabihin, ayaw ni Sara na tulungan si PBBM, ayaw ni Sara Duterte na tulungan ang sambayanang Pilipinas. So ganun po ang mga Duterte. Tatak Duterte, tatak Digong Duterte legacy, di ba? Kaya po makakahinga na po tayo ng maluwag. Sana nga po dito sa magiging pamumuno ni Darlene Berberabe
ay maging maayos na po ang pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa issue nga po ng pananabotahe at pagpigil sa mga magagandang proyekto ni PBBM, naapektuhan po ang tiwala at ang kumpiyansa ng mga kababayan natin kay Pangulong Bongbong Marcos na nagkaroon po ng 32% trust rating. Mas mataas pa nga trust rating nung nakakulong doon sa The Hague ICC. Sa The Netherlands. Kaya po napaka-imposible talaga ng mga survey na yan. Saka nakakita na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino daw po ang nakakulong at ang vice-presidente na merong impeachment trial. So tama lang po talaga natanggalin na si Solgen Menardo Guevara para po mas gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po.